Nakaupo si Cindy sa mahabang sofa, nakasandal ang likod. Namumugto ang kanyang mga mata. Halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Si Raven, ang kanilang driver, ay tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Wala itong imik, ngunit halata sa mga mata niya ang pag-aalala sa amo. Matagal na niyang nasaksihan ang paulit-ulit na bangayan ni Cindy at ng asawa nitong si Elias. Kahit hindi siya nakikialam, ramdam niyang mabigat ang dinadala ni Cindy. Raven, mahinang tawag ni Cindy, halos pabulong, habang pinupunasan ng kamay ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Alam mo ba, nag-away na naman kami ni Elias. Dahan-dahang lumapit si Raven, maingat na parang ayaw guluhin ang kanyang amo. Umupo siya sa single couch sa tapat ni Cindy. Medyo nakatungo ang ulo. Narinig ko po kanina, ma'am. Pasensya na kung nakikinig po ako. Napangiti si Cindy ng mapait. Oo, hindi mo naman maiiwasang marinig yun eh. Hindi ko na alam, Raven. Parang araw-araw na lang. Lagi na lang may rason para magtalo kami. Laging trabaho. Laging pera ang dahilan. Para bang hindi na siya marunong magsalita ng may lambing. Sandaling natahimik si Raven, saka nagbuntong hininga. Baka stress lang si sir sa trabaho. Mahirap din po yung work niya. Stress? Stress daw? Pero bakit may mga balita akong natatanggap? Sabi ng mga kakilala ko, may nakikitang babae na laging kasama niya. Pero wala akong hawak na may ebidensya. Parang pinapaniwalaan ko na lang kahit masakit. Hindi agad nakasagot si Raven. Hinaplos niya ang batok, saka marahang tumango. Mahirap po ang sitwasyon niyo, ma'am. Pero kilala ko kayo. Malakas kayo. Ang hirap-hirap na. Akala ko kapag nag-asawa ka na, may makakasama ka habang buhay na magiging kakampi mo sa lahat. Pero bakit parang ako, mag-isa lang ako ngayon? Parang ako lang yung lumalaban para sa relasyon namin. Dahan-dahang kumuyom ang mga kamao ni Cindy sa ibabaw ng tuhod niya. Hindi ko na nga alam kung mahal pa ba niya ako o baka ako na lang yung kumakapit. Tahimik na nakikinig si Raven. Hindi siya basta-bastang sumasabat. Hinahayaan niyang mailabas ni Cindy ang lahat ng sakit na tinago nito. Matagal nang ganoon si Raven, hindi madaldal, pero alam kung kailan dapat magsalita. Kung ako lang tatanungin, ma'am, hindi kayo dapat magduda sa halaga niyo. Kung may mali si Sir Elias, kasalanan niya yun. Hindi niyo kasalanan. Muling tumulo ang luha ni Cindy, ngunit hindi na ito agad pinunasan. Hinayaan niyang bumagsak sa pisngi. Sabi nila, ang babae daw kapag may asawa na, dapat matiisin, dapat magtiis sa lahat. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko ipipikit ang mata ko sa lahat ng sakit na binigay niya? Lumapit ng bahagya si Raven. Inilapit ang sarili sa upuan ni Cindy. Pero meron pa ring distansya. Parang takot lumampas sa hangganan. Hindi man po siguro ibig sabihin ng pagiging asawa ay puro tiis na lang. Tao rin po kayo. May puso. May hangganan din. Napatingin si Cindy kay Raven, diretso sa mga mata ng lalaki. Doon niya nakita ang sensiridad na matagal na niyang hinahanap. Bakit parang mas naiintindihan mo pa ako kaysa sa asawa ko? Nag-init ang tenga ni Raven sa narinig. Napakamot siya ng ulo, halatang nahihiya. Siguro po kasi lagi ko kayong nakikita dito. Kahit tahimik lang ako, napapansin ko kung paano kayo nasasaktan. Ayoko kasing isipin na wala kayong karamay. Parang tinamaan ang puso ni Cindy sa bawat salita ni Raven. Hindi niya alam kung bakit pero parang lumuluwag ang dibdib niya sa tuwing kinakausap siya ni Raven.
Salamat, Raven. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang simpleng pakikinig lang. Wala yun, ma'am. Kung may paraan para kahit papaano gumaan ang loob nyo, gagawin ko. Hindi ko man kayang solusyonan ang problema nyo ni sir. Pero nandito lang po ako para makinig. Tumahimik muli ang dalawa hanggang sa binasag ni Cindy ang katahimikan. Minsan naiisip ko, paano kung wala na lang ako sa buhay niya? Ano kayang mararamdaman ni Elias kung nawala ako? Agad umiling si Raven. Huwag niyo pong isipin yun. Hindi kayo basta-basta. Hindi kayo madaling palitan. Kung hindi niya man yun nakikita, may ibang taong nakaka-appreciate sa inyo. May mga taong nakakaintindi sa halaga niyo. Alam mo, Raven, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero sigurado, ayoko nang palagi lang akong nasasaktan. Lumapit pa si Raven. Halos katabi niya na si Cindy. Ngunit, pinanatili pa rin niya ang paggalang. Kung ano man ang magiging desisyon niyo, ma'am, susuportahan ko. Basta tandaan niyo, hindi kayo nag-iisa. Napangiti si Cindy. Kahit puno ng luha ang mata niya. Sa unang pagkakataon, muli siyang nakaramdam ng init at kapanatagan. Hindi man galing sa asawa, nariyan naman si Raven. Handa siyang makinig at umalalay. Pagka-uwi nila Cindy at Raven, ramdam ni Cindy ang kaginhawaan sa kanyang puso dahil nilibre siya ni Raven. Agad namang pumasok ang babae sa kanilang gate. Pero pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay, ramdam niya na agad ang tensyon. Naroon na si Elias, bagong dating, nakaupo sa sofa. Nakasuot ito ng mamahaling polo at relo. Pero imbes na yakap at halik ang sasalubong sa kanya, malamig ang tingin na binato ni Elias kay Cindy. Ngayon ka lang umuwi. Malamig na sabi ni Elias, sabay tahimik na nagsindi ng sigarilyo. Saan ka naman galing? Nabigla si Cindy. Naglakad-lakad lang ako sa labas. Gusto ko lang huminga ng kaunti. Huminga? O baka may iba ka namang dahilan na. Sabihin mo nga sa akin, Cindy. Sino na ba ngayon ang pinupuntahan mo kapag umaalis ka ng ganyan? Elias, huwag mong simulan na naman. Kakauwi ko lang galing trabaho. Ito na ba agad ang ibubungad mo sa akin? Lumapit si Elias, nakayuko at nakatingin ng matalim sa asawa. Hindi mo ako maloloko. Ang daming balitang nakakarating sa akin. Sinasabi nila, may ibang lalaki ka raw dito habang ako'y nagpapakahirap na magtrabaho. Ano? Elias? Seryoso ka ba? Ako? Nanlalalaki? Umalingaw-ngaw ang boses ni Cindy. Naghalo ang sakit at galit. Samantalang ako itong halos araw-araw na umiiyak sa kakaisip kung may ibang babae ka. Tapos ako pa ang pagbibintangan mo. Pinanlakihan si Cindy ng mata ni Elias. Magaling kang umarte. Napaka-inosente ng mukha mo. Pero alam ko, Cindy, di ka na gaya ng dati. Hindi na nakapagpigil si Cindy. Lumapit siya kay Elias at bigla itong sinampal ng malakas. Paano mo nagagawang sabihin yan sa akin? Lahat ng sakit tiniis ko. Lahat ng balitang nang bababae ka sa trabaho mo at kahaliwaan pa. Nilunok ko para lang buo pa rin tayo. Tapos ganyan ang igaganti mo? Nanginginig ang kamay ni Cindy. Ramdam ang init ng palad matapos ang sampal. Napaatras si Elias. Hawak ang pisngi. Halatang hindi makapaniwala. Cindy! Galit at gulat ang bumalot sa boses ni Elias. Nagkaroon ka na ng lakas ng loob na saktan ako. For sure, ikaw ang may lalaki. Tumulo ang luha ni Cindy pero hindi niya inalis ang tingin sa asawa. Mas masakit ang ginagawa mo sa akin, Elias. Araw-araw akong nagdududa pero wala kang assurance. Tapos, pinagbibintangan mo ko na nanlalalaki? Kung totoo man na kaya kong gawin yon, siguro matagal ko nang ginawa. Pero hindi ko ginawa. Dahil pinili ko maging tapat sa'yo, kahit na hindi ko na alam kung may halaga pa ba ako sa'yo. Umikot si Elias. Naglakad palayo habang galit na sumisinghot ng usok mula sa sigarilyo. Tapat.
Huwag mo akong bulahin. Tapat daw. Pero bakit parang lumamig ka na sa akin? Bakit parang wala ka ng pakialam kapag tumatawag ako? Lagi kang busy. Palagi kang may ibang iniintindi. At kapag may naririnig akong bulong-bulungan, di ko mapigilang isiping totoo. Hinabol siya ni Cindy ng tingin. Nanginginig ang boses ng sumagot. Alam mo kung bakit lumamig ako, Elias? Kasi napagod na ako maghintay ng lambing mula sa'yo. Napagod na akong umasa na kahit isang beses, maramdaman kong importante pa ako sa'yo. Alam mo ba na gabi-gabi akong umiiyak dahil hindi ko na maramdaman ang presensya mo? Kahit mag-asawa tayo? Sandaling natahimik si Elias. Pero agad ding sumiklab ang init ng ulo. Dahil ba wala ako dito? May iba nang pumuno sa kulang? Sino siya, Cindy? Sino? Wala! Walang ibang lalaki, Elias. Ikaw lang. Pero alam mo ba? Kung may lumapit man sa akin na makikinig, na nagbigay ng oras at malasakit, kasalanan mo yon. Dahil ikaw ang unang lumamig. Ikaw ang unang nagkulang. Napalunok si Elias. Nagdilim ang muka. Kaya pala, iba na ang tingin mo sa akin. Talagang may iba ka na. Muli siyang lumapit. Halos ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Ang sigarilyo ay ipinatong sa ashtray sa gilid. At ngayon, tanging galit ang nakikita sa mga mata ni Elias. Sabihin mo, Cindy, sino? Nanginginig ang labi ni Cindy, pero pinili niyang manatiling matatag. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako nanlalalaki. Kung may nararamdaman akong sakit dahil sa kagagawan mo, hindi ibig sabihin may kapalit ka na. Huwag mo akong husgahan ng ganoon, Elias. Wala kang karapatan. Huminga ng malalim si Cindy saka nagpatuloy. Kung talagang naniniwala ka na may iba ako, wala na ako magagawa pa. Pero sana, tanungin mo muna ang sarili mo. Ikaw ba, Elias? Ikaw ba? Tapat ka pa rin ba sa akin? O baka ikaw ang tunay na may iba ng babae? Natigilan si Elias. Kumunot ang noo at kahit hindi siya umamin, halata ang pagkabahala sa mukha niya. Tumigil ka! Matigas na sabi nito, pero may halong kaba. Wala kang alam. Napailing si Cindy, humakbang palayo. Kita mo na? Hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Ako ang binabato mo ng paratang. Pero ikaw mismo, hindi mo kayang sagutin ang tanong ko. Muling bumagsak ang luha ni Cindy. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ng kahinaan. Luha ito ng galit. Elias, pagod na akong na palaging ako ang masama. Pagod na akong ako ang walang kwenta sa mga mata mo. Kung di mo kayang paniwalaan ang asawa mo, kung di mo kayang ipaglaban ang pagmamahalan natin, ano ba bang silbi ng kasal natin, ha? Napalunok si Elias, hindi agad nakaimik. Nakita niya sa mga mata ni Cindy ang determinasyon na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi pa huli ang lahat. Kung aamin ka lang, Cindy, baka mapatawad pa kita. Mapatawad? Ako pa ang kailangang patawarin? Hindi ako nagkasala, Elias. Ikaw ang may utang na loob sa akin. Ikaw ang kailangan humingi ng tawad, hindi ako. Natahimik si Elias, pero halata ang pag-aalab sa emosyon niya dahil sa galit, takot at marahil konsensya. Samantalang humakbang si Cindy paatras, marahang umiling at tumalikod. Hindi ko alam kung saan na ito patutungo. Pero isa lang ang sigurado, Elias. Hindi na ako papayag pa na tapakan mo ang pagkatao ko gamit ang mga paratang na wala ka namang pruweba. Iniwan niya ang asawa sa sala, habang si Elias naman ay napaupo, hawak ang sentido. Naroon ang kaba ni Elias na baka isang araw malaman na ni Cindy ang katotohanan. Kinabukasan, maagang nagpunta si Cindy sa law firm kung saan siya abala bilang isa sa mga respetadong abogado. Pero sa unang tingin pa lang, halata na ng lahat na may kakaiba sa kanya. Maputla ang mukha niya.
May mga bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata at mabigat ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang opisina. Ang dating matikas at matapang na presensya ay tila napalitan ng aninong pagod at malungkot. Habang binubuklat ni Cindy ang mga papeles sa kanyang mesa, dumating si Rose, ang kanyang kaibigang matalik at kapwa rin niyang abogado. Nakasuot si Rose ng maroon na blazer, nakaayos ng maayos at may bitbit na tasa ng kape para kay Cindy. "Huy, best friend," bati ni Rose, sabay lapag ng kape sa mesa. "Mukhang di ka nakatulog kagabi. Anong nangyari sa'yo?" Napabuntong hininga si Cindy. Iniangat ang tingin mula sa mga dokumento. "Rose, hindi lang kagabi. Para bang araw-araw na lang akong nilalamo ng stress at sakit." Umupo si Rose sa silya sa tapat ni Cindy. Nag-cross ng mga braso at seryosong tumitig sa kanya. "May kinalaman na naman ba yan kay Elias?" Napayoko si Cindy at marahang tumango. "Oo, kagabi, nag-away kami. Kakauwi lang niya galing trabaho pero imbes na masaya ang salubong niya, puro paratang agad ang binato sa akin. Sabi niya nanlalalaki daw ako." "Ano? Ikaw nanlalalaki? Diyos ko naman, Cindy! Kung may pinakamalayong tao sa ganyang bagay, ikaw na yun. Wala kang ang time mag-date kahit nung single ka pa. Tapos ngayon na may asawa ka na, nanlalalaki ka raw? Nakakatawa naman." Napapikit si Cindy. Pinisil ang sariling sentido. "Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Rose. Ang sakit-sakit. Imbes na magpasalamat siyang pinili ko magtiis. Na hindi ko pinansin ang mga salitang may babae siya roon. Ako pa ang napagbintangan. Alam mo, hindi na ako magtataka. Matagal ko nang kutob na may iba talaga si Elias. Ikaw na nga mismo nagsabi dati, di ba? May naririnig kang kwento tungkol doon. Ikaw ang unang nakaramdam ng kakaiba. Ang problema, wala kang pruweba. Kaya pinili mong manahimik. At ngayon tignan mo, talagang binaligtad pa niya yung sitwasyon." "Tama ka. Noon pa man ramdam ko na may mga gabi na bigla na lang siyang hindi sumasagot sa tawag ko. May mga araw na puro dahilan ang binibigay niya. Yung tipong overtime daw o kasama ang mga kaopisina. Pero sa dulo, wala akong hawak na patunay. Kaya pinili kong magtiwala. Pinili kong paniwalaan siya kahit na ang puso ko nagsusumigaw ng kabaligtaran." Hinawakan ni Rose ang kamay ni Cindy. Pinisil ito ng mariin. "Hindi mo kasalanan na magtiwala. Natural lang yun. Asawa mo siya. Pero Cindy, isipin mo naman, ilang beses ka nang nasasaktan. Ilang gabi ka nang umiiyak ng mag-isa. At ngayong siya pa ang nagbibintang, hindi ba't sobra na?" Napabuntong hininga si Cindy. "Sobra na nga, Rose. Kaya lang, hindi ko alam kung kaya ko siyang iwan. Ang dami naming pinagsamahan, ang dami naming pinangarap noon. At kahit na ganito, may bahagi pa rin ng puso ko na umaasang magbabago siya. Na baka naman mali lang yung kutob ko." Umiling si Rose. Halos mabasag ang boses sa pagkadismaya. "Best friend, pero pakinggan mo ang sarili mo. Paulit-ulit mo nang kinukumbinsi ang sarili mo na baka mali ka. Pero kailan ka pa ba naging maling magbasa ng tao? Isa ka sa pinakamatapang at pinakamatinong nakilala ko. Kung naramdaman mo noon na may babae siya, malamang totoo yun. Ang problema, wala kang hawak na ebidensya. Kaya pinili mong manahimik. At ngayon ginagamit niya ang kawalan ng pruweba mo para ikaw ang palabasing masama." Alam mo ba, Rose? Kagabi sinampal ko siya. Hindi ko napigilan eh. Sobrang sakit kasi ng mga salitang binitawan niya. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig sa dami ng paratang niya. At least may ginawa ka. Sana mas malakas pa yung sampal para matauhan siya. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun, Cindy. Siya na nga ang may kasalanan, siya pa ang nagmamalinis at nagbabaligtad. Alam mo, ang masakit pa ron. Sa gitna ng galit ko, tinignan ko siya at naisip ko,
Hindi ko na siya kilala. Hindi ko na makita yung lalaking minahal ko noon. Ang lalaking minahal din ako dati. Ang nakikita ko na lang, isang estranghero na paulit-ulit na winawasak ang tiwala ko. Malungkot na napangiti si Rose. Halos may luha na ring nagbabadya. At ang mas masakit pa, ikaw pa rin ang nag-iisip kung paano ayusin to. Samantalang siya, anong ginagawa niya? Pinapasan mo lahat ng nangyayari, Cindy. Hindi ka karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Tahimik na umupo si Cindy, nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Rose, gusto kong paniwalaan na may natitira pa akong pagmamahal. Pero paano kung tama ka? Paano kung talagang ang may babae siya? Paano ko yun haharapin? Umupo ng mas malapit si Rose at halos pabulong na sumagot. Kung totoo man na may babae siya, mas dapat kang tumayo para sa sarili mo. Hindi ka laruan, Cindy. Isa kang abogado. Alam kong mali ang ginagawa niya. At higit sa lahat, isa kang babae na may dignidad. Kung di ka niya kayang pahalagahan, bakit mo pa siya pipiliin? Napakagat labi si Cindy. Pinipigilan ang luha. Ang hirap, Rose. Hindi lang to bastang relasyon. Asawa ko siya. Pamilya ko na siya. At kahit ilang beses niya akong sirain, may bahagi sa akin na nagmamahal pa rin sa kanya. Hinawakan muli ni Rose ang kanyang kamay. Natural lang yan. Pero tandaan mo, hindi sapat ang pagmamahal kung puro sakit na lang ang kapalit. Hindi sapat ang pangako kung paulit-ulit itong winawasak. At higit sa lahat, hindi sapat na ikaw ang lumalaban lang. Kung hindi siya lumalaban kasama mo, ay talo ka na kaagad. Napaluhan na nga ng tuluyan si Cindy. Gusto ko lang naman ng asawa na kakampi ko, Rose. Yung mararamdaman kong mahalaga ako, hindi burden. Pero ang nakukuha ko sa kanya, isang tao na marunong lang magparatang. Mahigpit na niyakap siya ni Rose. Hindi mo deserve yan, Cindy. At darating ang araw na makikita mo kung ano talaga ang nararapat para sa'yo. Hindi ko man alam kung paano matatapos ang buhay mag-asawa ninyo ni Elias. Pero isa lang ang sigurado, hindi ikaw ang mali dito. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam mo, minsan, naiisip ko, baka nga may mas magandang taong nilaan para sa akin. Isang taong marunong makinig, marunong umintindi, marunong mag-aalaga. At baka nasa paligid mo lang siya. Hindi mo lang pinapansin, pero hindi natin pag-uusapan yon ngayon. Ang importante, Cindy, huwag kang palulunod sa kasinungalingan ng asawa mo at sa mga paratang niya. Alam mo ang totoo, at yun ang mas mahalaga. Huminga ng malalim si Cindy at pinunasan ang mga luha gamit ang panyo. Salamat, Rose. Ang hirap-hirap pero salamat at nariyan ka. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung walang makikinig. Muli siyang niyakap ni Rose ng mas mahigpit. Best friend tayo. Hindi ka nag-iisa. At tandaan mo, Cindy, kahit ilang ulit kang wasakin ni Elias, nandito ako para muli kang buuin. At sa mga salitang iyon, kahit saglit lang, nakaramdam si Cindy ng ginhawa. Samantala, sa isang malinis at modernong gusali ng kumpanyang pinapasukan ni Elias bilang engineer, nakaupo siya sa harapan ng kanyang mesa. Nakasuot siya ng puting polo at itim na slacks. Kunwari, abala sa mga blueprints at report folders. Pero ang totoo, ang isip niya ay wala sa trabaho. Nasa plano niya kung paanong makakakuha ng mas malaking pera kay Cindy. Babe, bulong ng isang pamilyar na boses mula sa gilid. Nilingon niya yon at nakita ang isang babaeng nakasuot ng fitted na corporate dress. May kumpiyansa sa bawat hakbang. Si Amber, isa ring engineer sa parehong kumpanya. At siya ang tunay na babae ni Elias. Ayan ka na naman. Ngisi ni Elias.
Tumayo siya at marahang hinila sa braso si Amber para mailayo sa mata ng ibang tao. Baka may makakita. Napasinghap si Amber at nagkunwaring nakakunot noo. Halata naman na close tayo, Elias. Pero hindi nila alam ang totoo. Hindi ba't ikaw din ang may gusto niyan? Yung sekreto natin? Napangisi si Elias at sumandal sa dingding. Oo, at dahil doon, mas masarap, may thrill, at higit sa lahat, may nakukuha akong pera sa kanya. Si Cindy? Yung abogadang asawa mo daw? Hindi ba't sinabi mo noon pa? Wala naman kayong totoong kasal. Oo, wala nga. Peke ang lahat ng iyon. Birth certificate, marriage contract, lahat pinalabas ko lang. Abogado siya pero hindi niya inakalang may kaya akong gawin upang pekein ang mga dokumento. Ang dami niyang tiwala, kaya madali siyang napaniwala. Lumapit si Amber, nakalagay ang isang kamay sa balikat ni Elias. At ngayon, kinukuha mo ang lahat ng pera niya. Hindi ba't masarap isipin na kahit matalino siya, kahit edukado at abogada pa, nagagago mo siya? Oo, ang dali-dali niyang paikutin. Lalo na kapag nagdadrama ako. Na kesyo pagod sa trabaho, kesyo kulang sa bayad, o kaya sa medical expenses. Kaunting kwento lang, ibibigay niya ang ATM card niya o maglilipat ng pera. Hindi niya alam na pinapasaya kita gamit ang pera niya. Alam mo, dapat ikaw ang abogado eh. Ang galing mong magsinungaling. Humalakhak si Elias. Engineer ako, pero mas magaling ako sa plano. At ang plano ko, sisimutin ko siya hanggang sa wala na siyang maibigay. At kapag wala na, iiwanan mo na siya. At talagang tayo na. Dugtong ni Amber. Nagtagal ang titig ni Elias kay Amber. Punong-puno ng kasakiman at kaplastikan. Siyempre, ikaw ang gusto ko. Hindi siya. Hindi ko naman siya mahal. Kailangan ko lang siya. Umupo si Amber sa tabi ni Elias, saka nagsalita. At sigurado ka bang hindi siya naghihinala? Baka mamaya bigla tayong mahuli ah. Alam mo, babae yan. At babae ang kadalasang may matinding kutob. Sumandal si Elias at ngumisi. Oo, naghihinala nga siya. Pero sa maling dahilan. Siya ang pinagbibintangan ko ngayon na nanlalalaki. Siya pa ang guilty. Hindi ba't mas maganda yon? Pinapaniwala ko siya ang may mali. Kaya mas lalo siyang humihingi ng tawad. At kapag humihingi ng tawad, mas lalo siyang nagiging sunod-sunuran. Ang sama mo naman talaga. Ani Amber ngunit halatang aliw na aliw sa narinig. Ganoon ako kagaling. At isa pa, hindi siya magdududa. Dahil kasi akala niya, mahal na mahal ko siya. Ang ganda ng mga linyang ginagamit ko. Alam na alam ko kung gusto niyang marinig. Pinagsasabi ko ang pagiging sweet at pagiging stricto. Sa huli, lalo siyang nahuhulog. At hanggang kailan mo balak namang maging ganito? Hindi ka ba natatakot na mahuli? Di no. Abogado nga siya pero puso ang pinapagana niya pagdating sa akin. Hindi utak. Kaya kahit na may kutob na siya, wala siyang ebidensya. Kaya hindi siya lalaban. At kung sakali man, ako pa rin ang paniniwalaan ng iba. Kasi ako yung lalaking nagpapakita ng pagiging masipag, responsable, at kunwari mabuting asawa. Nagkibit balikat si Amber at umiling na natatawa. Hindi ko alam kung maawa ako sa kanya o matutuwa sa diskarte mo. Pero sa totoo lang, ang sarap isipin na pera niya ang pinapagamit mo sa akin. Galing sa pinaghirapan niya, napupunta sa mga luho natin. Exactly. Kapag nagde-date tayo, kapag bumibili ako ng regalo sa'yo, kapag lumalabas tayo sa hotel, lahat yun galing kay Cindy. Siya ang nagtatrabaho, pero tayo ang nag-i-enjoy.
Umiling si Amber at hinapit si Elias palapit. Basta siguraduhin mo lang ha na hindi ka mahuhuli. Kung mahuli tayo, baka pati ako madamay. Hindi yun mangyayari. Giit ni Elias, mahina ang boses ngunit puno ng kumpiyansa. Kung sakali mang maghinala siya, wala siyang may papakitang ebidensya. At kahit anong sigaw niya, ako ang magmumukhang tama kasi siya ang napapraning. Insecure siya. Ang galing mo talaga magpaikot, no? At ako? Ako ba? Sigurado ka bang ako lang talaga? Baka mamaya ako rin ay lokohin mo. Ikaw lang. Alam mo naman na hindi kita iiwan. Hindi ba't lahat ng ginagawa ko para sa atin? Nagtagal ang titigan nila. Parehong puno ng kasinungalingan at kasakiman. Maghintay ka lang. Malapit na. Kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko kay Cindy, kapag wala na siyang mapapala sa akin, iiwan ko na siya. At tayo na. Wala nang ahadlang. Paano kung lumaban siya? Wala siyang laban. Kahit abogado siya, ako ang may hawak ng lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, wala naman kaming totoong kasal. Anong laban niya roon? Tumawa silang dalawa, sabay na parang may alam silang lihim na hindi kailanman iisipin ni Cindy. Hapon na nang matapos ang trabaho ni Cindy sa opisina. Pagod ang kanyang katawan mula sa dami ng papeles at mga hinarap na kliyente. Pero higit pa roon, mas pagod ang isip at puso niya. Hindi na siya makapag-focus ng maayos. Palaging sumasagi sa isip niya ang mga away nila ni Elias, ang paulit-ulit na bintang, at ang bigat ng pakiramdam ng isang relasyon na tila unti-unti nang nawawasak. Nakasalampak siya sa swivel chair, nakapikit at huminga ng malalim. Nang buksan niya ang cellphone, may pumasok na mensahe. Nandito ako sa labas, Mama. Napakunot ang noo ni Cindy, ngunit bahagyang kumabog ang kanyang dibdib. Pero napangiti rin si Cindy. Talagang gumagaan kapag kausap at kasama niya si Raven, kaya nagpapasalamat siya na ito ang kanyang driver. Lumabas si Cindy ng opisina at nadatnan na si Raven na nakasandal sa kanyang kotse. Naka-roll up ang manggas nitong long sleeves, may hawak na kape at may ngiti na para bang kayang tunawin ang pagod ng kahit na sino. Uy, akala ko hindi ka lalabas. Bati agad ni Raven, sabay bukas ng pintuan ng sasakyan para sa kanya. Hindi ka ba napapagod sunduin ako? Kahit na sinabi ko naman na huwag na. Ngunit mahina ang tinig niya at may bahid ng ngiti. Pagod? Kung ikaw ang sinusundo ko, hindi. Sagot ni Raven sabay kindat. Napailing si Cindy at agad na sumakay. Nako Raven, tigilan mo nga yung mga linya mo. Ngunit hindi maitatanggi ni Cindy ang init na dumampi sa pisngi niya. Kaya nang maisara ang pinto, saglit siyang napahawak sa dibdib, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagkaupo ni Raven sa driver's seat, sinulyapan niya si Cindy. Pagod ka na naman. Kita sa mga mata mo, Ma'am. Kulang ka na naman sa tulog, no? Napabuntong hininga ang dalaga at tumingin sa bintana. Wala lang. Maraming iniisip. Ewan ko pa sa'yo. Palaging ganyan. Parang pasan mo ang mundo. Kung ako ang tatanungin mo, dapat nagpapahinga ka rin. Paminsan-minsan. Hindi pwedeng trabaho at problema lang. Tahimik sandali bago nagsalita si Cindy. Sabi ko naman sa'yo, di ba, na anytime, pwede ka magsabi sa akin. Nahihiya kasi ako sa'yo. Bahagyang bumaling si Raven para tignan siya. Alam kong marami kang pinagdadaanan. Kaya nga nandito ako eh. Hindi ko gustong dagdagan ng problema mo. Gusto ko lang gumaan ang araw mo, kahit kaunti. Napatingin si Cindy kay Raven at bahagyang ngumiti. Salamat Raven. Sa totoo lang, malaking bagay na nariyan ka palagi. Aba, syempre. Alam mo ba na palagi akong handa kapag ikaw ang usapan?
Kahit tawagan mo ako ng 2:00 ng madaling araw, pupunta ako. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Hindi ko kailangan, pero gusto ko. Magkaiba yun. Seryoso ang boses na saad ni Raven. Natahimik si Cindy at muling napatingin sa labas. Ngunit hindi niya mapigilang mapangiti ng palihim. May kung anong kagaanan sa puso niya tuwing kasama si Raven. Taliwas sa kanyang nararamdaman kapag kaharap niya si Elias. Habang tumatakbo ang sasakyan, nagpatuloy ang kanilang usapan. Alam mo, minsan, naiinggit ako sa kotse mo. Ha? Bakit naman? Kasi siya lagi ang katabi mo kapag kasama mo ako. Sagot niya na may biro ngunit may halong lambing. Ang corny ah. Kung sino-sino kinaiinggitan mo. Hindi yun corny. Giit niya kunwari ay nagtatampo. Ikaw ba naman, Cindy? Kahit pagod ka, kahit stress ka, maganda ka pa rin. Natural lang na lahat ng bagay sa paligid mo naiinggit sa kung sino ang malapit sa'yo. Umikot ang mga mata ni Cindy, ngunit hindi maalis ang ngiti. Siraulo ka talaga, no? Hindi ko alam kung seryoso ka ba o niloloko mo lang ako. Bakit? Kailangan bang lahat ng sinasabi ko biro? Kung minsan seryoso rin ako. Kung ganon, bakit parang madalas may halong pangaakit ang mga salita mo? Don't get me wrong ha? Tumawa si Raven at sumulyap kay Cindy. Kasi hindi naman kita maaakit. At pagkaksyang natawa, muling namula ang pisngi ni Cindy. Kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Raven, alam mo naman ang sitwasyon ko. May asawa ako. May asawa ka nga. Pero masaya ka ba? Natahimik si Cindy. Hindi makasagot. Pasensya na, Cindy. Hindi ko naman intensyong pahirapan ka. Gusto ko lang malaman mo na kung sakaling mapagod ka, may tao na handang sumalo sa'yo. Marahang huminga si Cindy, pilit na kinokontrol ang emosyon. Raven, ang bait mo, pero hindi ko alam, gulong-gulo ako eh. Hinawakan saglit ni Raven ang kamay ni Cindy na nakapatong sa hita, marahang pinisil. Wala kang kailangan sabihin. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Agad namang binawi ni Cindy ang kamay, hindi dahil sa hindi niya gusto, kundi dahil natatakot siya sa kanyang nararamdaman. Huwag, Raven, baka may makakita. Walang makakakita. At kahit may makakita, anong masama kung may kaibigang nag-aalaga sa'yo? Balik ni Raven, ngunit bakas ang lambing at pagnanais sa tinig. Napayuko si Cindy, nararamdaman ang kakaibang init sa dibdib. Kaibigan. Ulit niya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang pagdududa kung iyon lang ba talaga ang tingin ni Raven sa kanya. Habang papalapit sila sa bahay, nanatili ang katahimikan sa loob ng kotse. Ngunit puno ng mga hindi mabigkas na salita. At nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay ni Cindy, hindi agad bumaba ang babae. Tumingin siya kay Raven. Seryoso ang mga mata. Salamat. Kahit papaano, gumaan na naman ang pakiramdam ko. Anytime, Cindy. Kahit kailan, basta para sa'yo. Lagi akong may oras. Bago siya tuluyang bumaba, dinagdagan pa ni Raven. Ingat ka, at Cindy. Kapag hindi ka na masaya, huwag mong pwersahin ang sarili mo. Hindi kita pipilitin. Pero lagi ako nandito. Hindi na sumagot ang babae. Tumangulang siya at mabilis na bumaba ng may ngiti. Lumipas ang mga linggo at patuloy si Cindy sa kanyang buhay. Madalas pa rin silang mag-away na Elias at minsan hindi na lamang pinapansin ni Cindy.
hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakailangan ni Elias na magtungo sa ibang bansa para sa isang proyekto nito. Nakaupo si Cindy sa mesa, hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya nalalagok. Nakaharap sa kanya si Elias, nakaayos na ang mga maleta. Suot na ang branded na coat at sapatos na halatang mamahalin. Baka dumating ng sundo ko, Cindy. Malamig na sabi ni Elias, sabay tingin sa relo. Huwag ka nang magdrama ah. Mas malaki ang kita roon. Para din naman sa atin to. Napahigpit ng hawak si Cindy sa tasa. Para sa atin? O para sa sarili mo? Nilingon siya ni Elias, naniningkit ang mga mata. Ano na naman yan, Cindy? Palagi ka nalang ganyan. Lahat na lang ng kilos ko, may duda ka. Di ka pa marunong magtiwala. Magtiwala? Paano ko magtitiwala ah? Kung halos linggo-linggo may naririnig akong chismis na may babae ka. At imbes na linawin mo, puro iwas at galit lang ang binabalik mo sa akin. Umigting ang panga ni Elias, halatang naiinis. Ay, mga chismis lang yan. Huwag kang tanga. Abogado ka pa naman. Tapos ganyan ka mag-isip. Ang hina ng ebidensya mo. Napaluha si Cindy, ngunit pinilit niya na huwag bumigay. Hindi ko kailangan ng ebidensya para maramdaman ng totoo, Elias. Ilang beses na ba tayo nag-aaway tungkol dito, ha? Ilang beses na ba akong umiyak sa harapan mo? Pero ni isang beses, hindi mo lang ako piniling yakapin at sabihin na ako lang ang mahal mo. Tumahimik si Elias, pero halata ang pagkairita. Kinuha nito ang maleta at tinayo sa tabi ng sofa. Di ko kailangan makipag-debate sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, problema mo na yun. Aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin kung ganyan ka rin naman. Hindi na nakapagsalita pa si Cindy. Nakita na lang niya kung paanong lumabas si Elias ng pinto. Iniwan siyang nakaupo mag-isa at sugatan ang puso. Pagbagsak ng pinto, tuluyan nang bumigay si Cindy. Napahagulgol siya. Mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape hanggang sa mabitawan iyon at bumagsak sa mesa. Ang tunog ng baso ang nagpatindi ng katahimikan sa bahay. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nakahiga siya sa kama, pero nakatitig lang sa kisame. Nagring ang cellphone niya. Agad niyang dinampot, at doon niya nakita ang pangalan ni Raven. Cindy. Boses agad ni Raven sa kabilang linya. Malumanay at puno ng pag-aalala. Narinig ko kay Rose na umalis na raw si Elias papuntang abroad. Totoo ba yun? Oo. Wala man lang kaming maayos na usapan bago siya umalis. Basta na lang siyang naglakad palabas ng bahay. Sandaling natahimik si Raven, saka maingat na nagsalita. Cindy, gusto mo ba na dyan na muna ako para hindi ka mag-isa ngayong gabi? Pinikit ni Cindy ang mga mata. May parte sa kanya na gustong magpakatatag at sabihin kaya niya. Pero higit pa roon, mas nangingibabaw ang pangungulila at pangangailangan ng isang kausap. Kung hindi ka busy. Never akong naging busy kapag tungkol sa'yo. Maghintay ka lang. Pupunta ako. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang gate. Nakita ni Cindy mula sa bintana si Raven na may 2 paper bag ng pagkain. Pagpasok ni Raven sa bahay, agad siyang binati ng malumanay na ngiti. Hindi kita pababayaan na mag-isa at magutom. Sabi ni Raven habang nilalapag sa mesa ang mga dala. May paborito mong pasta at cake. Alam kong wala kang ganang kumain, pero kahit kunti lang. Napaupo si Cindy sa harapan ng mesa. Hindi pa rin mapigil ang luha. Salamat, Raven. Alam kong mahirap, pero Cindy, hindi ibig sabihin na iniwan ka niya. Iiwan ka na rin ng lahat. Andito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Bakit ba palagi kang nariyan para sa akin? Di ka ba napapagod sa drama ko? Hindi drama ang naglalabas ng sama ng loob.
Kaya sana kahit saglit, hayaan mo nga ako muna ang mag-alaga sa'yo. Unti-unting nag-init ang pisngi ni Cindy. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang sinseridad ni Raven. Alagaan, Raven? Baka mali na itong ginagawa natin. May asawa pa rin ako. Hinawakan saglit ni Raven ang kamay ni Cindy. Marahan. Oo, may asawa ka. Pero sa gabing to, ang nakikita ko lang ay isang babae na sugatan na kailangan ng karamay. Walang mali sa pagkakaroon ng tao na aakay sa'yo kapag gusto mong bumangon. Hindi na nakapagsalita pa si Cindy. Napayuko na lang siya. Ramdam ang init ng palad ni Raven sa kanyang kamay. Para bang doon lang niya naramdaman ang sensiridad at pag-aaruga na matagal na niyang hinahanap sa asawa. Habang kumakain sila ng sabay, pilit niyang pinapatawa si Cindy. Alam mo ba, itong cake na binili ko, last piece na to sa shop. Halos awayin ko na yung isang matandang bumibili. Mabuti na lang, nakita niyang gwapo ako, kaya pinabayaan ako. Nako Raven ha, kung gwapo ang puhunan, baka hindi ka na magtrabaho. Pwede rin. Sagot nito sabay kindat. Basta akong para sa'yo. Kahit magpuyat pa ako sa pila ng cake, araw-araw, gagawin ko. Umiling si Cindy at napatawa ng mahina. Ikaw talaga. Ngunit sa loob-loob ni Cindy, ramdam niya ang kabog ng puso. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinaranas niya, may isang tao pala na handang punan ang mga kakulangan. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa buwan ay walang paramdam si Elias kay Cindy. Dahilan para mas lalong masaktan at magduda si Cindy na may iba na ang asawa niya sa ibang bansa. Sa una, araw-araw naghihintay si Cindy, nagbibilang ng oras, umaasang magre-ring ang kanyang cellphone. Pero habang lumilipas ang panahon, ang dating pananabik ay nauwi sa kirot at ang kirot ay napalitan ng matinding pagdududa. Pero dahil nariyan si Raven sa kanyang tabi, unti-unting nakakalimutan ni Cindy na may asawa siya at masaya siya kay Raven. Napapalagay na ang loob niya kay Raven. Si Raven ang nagsisilbing kasama niya tuwing hapon, tagahatid, tagapagtanggol at higit sa lahat, kausap na nakikinig sa lahat ng hinaing niya. Hanggang sa dumating ang puntong, unti-unti na niyang nakakalimutan na may asawa pa siya sa ibang bansa. Kung si Elias ang sakit, si Raven naman ang gamot. Isang gabing umuulan ng malakas, sinundo siya ni Raven mula sa trabaho. Tahimik si Cindy sa umpisa, nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na parang naguunahan sa salamin. Kanina pa kita pinagmamasdan. Para kang malayo ang iniisip. O baka naman ako ang iniisip mo. Napalingon si Cindy, kita ang mapang-akit ng ngiti sa labi ni Raven. Ikaw talaga, no? Hindi ka nauubusan ng banat. Paano? Ikaw ang dahilan. Tugon nito, mas lumapit pa habang nagmamaneho. Siguro namimiss mo rin ako, no? Kapag wala ako. Nag-init ang pisngi ni Cindy, pero hindi niya na kaya pang itanggi. Siyempre, ikaw na lang yung nandito. Kung wala ka, baka nabaliw na ako. Pagkarinig nito ni Raven, lumakas ang loob niya. Kung ganun, bakit hindi mo na lang tanggapin? Ako na lang ang piliin mo. Hindi ganon kadali yon. Hindi ako pwedeng basta na lang matukso. Pero bakit pakaramdam ko, ikaw mismo ang nagtutulak sa akin, papalapit sa'yo. Hindi na nakaimik si Cindy. Pag-uwi nila sa kondo, dumiretso si Cindy sa kusina para magpainit ng tubig. Ngunit, bago pa niya mailagay ang takore, naramdaman niyang nasa likuran na niya si Raven. Marahan niyang inilapit ang katawan at dumampi ang init ng hininga sa batok nito. Raven. Hindi ko na kaya.
Araw-araw kitang nakikita. Araw-araw kitang inaasam. Sinasabi ng utak ko na mali. Pero sinisigaw ng puso ko na ikaw ang tama. Humigpit ang hawak na Raven sa bewang ni Cindy. At ramdam niya na hindi na lumalayo si Cindy. Sa halip, kumapit pa ito sa kanyang kamay. Hindi rin kita dapat gustuhin, Raven. Pero gusto na kita. Sobra. Nanginginig ang tinig na saad ni Cindy. Doon nagsimula ang halik na matagal nang pinipigil. Una ay marahan, parang may pag-aalangan. Ngunit unti-unting naging malalim at mapusok. Sa bawat dampi ng labi ni Raven, tila nawawala ang lahat ng pagdududa at pangamba ni Cindy. Napaungol si Raven habang hinahaplos ang pisngi ni Cindy. Ang tagal kong pinangarap to. Ang tagal kong hinintay na maramdaman mo rin ako. Napahawak si Cindy sa leeg ni Raven, sumasagot sa halik na may halong gigil. Hindi mo alam kung gaano ako katagal na naghihintay ng ganito. Yung may lalaking magpapatunay na mahalaga ako. Sa gitna ng kanilang halikan, naging mas mapangahas. Sabihin mo, Cindy. Bulong niya, mainit at puno ng pagnanasa. Sabihin mo sa akin ka ngayong gabi. Akin ka na rin. Wala na akong pakialam kung mali. Ang alam ko lang, gusto kita. Gusto ko maramdaman na may nagmamahal sa akin. Mas naging mapusok ang kanilang yakapan. Hindi mo alam kung gaano kita gustong marinig ng ganyan. Sabi niya habang malikot ang kanyang kamay. Gusto ko marinig ang pangalan ko mula mismo sa bibig mo. Hindi siya, kundi ako lang. Napakagat labi si Cindy, nanginginig sa bawat bulong niya. Raven, ikaw lang. Ikaw lang ang gusto ko ngayon. Pakinggan mo ko. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Mas lumakas ang loob ni Raven. Ikaw ang tukso ko, Cindy. Pero kahit impyerno pa, ang kahantungan, hinding-hindi kita iiwan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung anong klaseng lalaki ang dapat nasa iyong tabi. Napalitan ng halakhak at halinghing ang katahimikan ng kondo. Wala ng mga tanong, wala ng alinlangan. Tanging pagnanasa at matinding damdamin ang naghari sa kanila. At sa gabing iyon, pinakawalan ni Cindy ang lahat ng takot at sakit. At doon ay tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Natagpuan ni Cindy ang sariling masaya. Kahit pamali sa paningin ng mundo. Kinabukasan, nagising si Cindy sa liwanag ng araw na dahan-dahang pumapasok sa kanyang silid. Mabigat ang mga talukap niya, parang ayaw bumangon. Mas lalong bumigat ang kanyang dibdib nang maalala ang nangyari kagabi. Napahilot siya sa sentido. Iniisip kung mali nga ba ang lahat o tama dahil ngayon pakiramdam niya may totoong nagmamahal sa kanya. Sa gilid ng kama, may narinig siyang mahinang kaluskos. Bumaling siya at nakita si Raven na nakaupo sa maliit na upuan, nakatayo at hawak ang tasa ng kape. Gising ka na. Bungad ni Raven, ngiti ang sumalubong sa kanya. Nagluto na ako ng pagkain mo. Hindi agad nakapagsalita si Cindy. Tinitigan niya si Raven na parang ibang tao. Hindi na lang driver, hindi na lang kaibigan, kundi lalaking nakapasok na sa pinaka-pribado niyang mundo. Raven, hindi mo kailangan gawin lahat ng ganyan, ng mga yan. Hindi naman na ako bata. Hindi ka bata. Sagot nito, tumayo at inilapit ang baso ng gatas sa kanya. Pero para sa akin, deserve mong alagaan. Kahapon, buong gabi, sarili ang binigay mo sa akin. Kaya ngayon, ako naman ang magbibigay sa'yo ng lahat para sa'yo. Kinuha ni Cindy ang baso, pero hindi rin niya maikubli ang pagkalito. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Parang hindi ko kayang tanggapin na may ganito nang nangyayari sa atin. Umupo si Raven sa gilid ng kama. Tinitigan si Cindy ng deretsahan.
Cindy, kung natatakot ka, hindi kita pipilitin. Pero gusto ko maging malinaw. Wala akong pagsisisi. Kahit paulitin pa natin ng 1,000, hindi ko pagsisisihan na minahal kita. Hindi mo naiintindihan. May asawa pa rin ako, Raven. Oo, wala siyang paramdam. Baka may ibang asya, oo. Pero hindi ibig sabihin na malaya na ako. Malaya ka sa puso mo. Kahit nakatali ka sa kanya sa papel, alam kong matagal na siyang wala sa puso mo. Hindi ka niya pinapahalagahan. At ako, handa akong gawin ang lahat para maparamdam sa'yo na mahalaga ka. Natahimik si Cindy. Sinubukan niyang ubusin ang gatas kahit nanlalamig ang kanyang mga kamay. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako tinatrato na parang ako ang mundo mo? Hindi mo ba naisip kung gaano ako kagulo? Ngumiti ang lalaki. Alam mo kung bakit? Kasi sa kaguluhan mo, natagpuan ko ang tahanan ko. Kahit ilang beses mo akong itulak, babalik at babalik ako. Hindi ako natatakot sa kaguluhan mo, Cindy. Mas natatakot ako sa buhay na wala ka. Nanginig ang dibdib ni Cindy sa mga salitang iyon. Walang nakapagsabi pa sa kanya ng ganoon. Kahit sa Elias noong kasal sila, puro pangako lang na walang laman. Raven, pinilit ngumiti ni Cindy kahit nangingilid ang luha. Sana hindi ako magkamali sa'yo. Sobrang sakit na kasi ng pinagdaanan ko dati. Hindi ko kayang muling masaktan. Hinawakan ni Raven ang kamay ni Cindy. Marahan iyong pinisil. Hindi kita sasaktan. Pero kung sakali magkamali ako, Cindy, mananagot ako. Kasi ang alam ko, wala nang mas masakit pa kaysa sa ginawa niya sa'yo. At hindi ko yun uulitin. Humigpit ang hawak ni Cindy sa kamay nito. Wala na siyang masabi, kundi ngumiti na lamang at hayaang maramdaman ang init ng presensya ni Raven. Matapos ang ilang sandali, bumangon siya at diretso sa banyo. Nang makalabas siya, naghanda na pala ng agahan si Raven. Akala ko driver ka lang. Chef ka rin pala. Biro ni Cindy habang natatawa. Driver, bodyguard, alalay, at ngayon chef. Package deal ako. Pero para sa'yo, gagawin ko kahit na ano. Umupo si Cindy sa mesa habang si Raven ay nanatiling nakatayo, parang naghihintay ng utos. Umupo ka na rin. Utos niya sabay senyas sa upuan. Hindi ako sanay na pinagmamasdan habang kumakain. Masanay ka na ngayon. Sagot nito, pero naupo na rin at kinuha ang tinapay. Habang kumakain sila, dumami ang usapan. Napansin ni Cindy kung gaano kahaba ang pasensya ni Raven. Alam mo, Cindy, sabi nito matapos uminom ng kape. Kung aalis man siya at iiwan ka, hahayaan mo pa rin bang mabuhay sa tao na walang pakialam? O pipiliin mo na yung nandito? Yung pipiliin ka sa araw-araw? Napatigil si Cindy, tumitig kay Raven. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang magdesisyon. Ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita. Pero kapag naiisip ko ang kasal namin, parang may pader na humaharang. Kung ganun, huwag mong pilitin muna sa ngayon. Hinawakan ang kamay ni Cindy sa ibabaw ng mesa. Hayaan mo ako na lang muna ang maghintay. Wala akong pake kung gaano katagal yan. Basta sa dulo, ikaw pa rin ang makakasama ko. Sa simpleng agahang iyon, ramdam ni Cindy ang kakaibang kapayapaan. Iba si Raven. Hindi siya kagaya ni Elias na puro salita lang, kundi may aksyon ito. Hindi niya kailangan ipilit kasi kusa itong nagbibigay. Pagkatapos kumain, pinilit niyang magligpit pero mabilis na kinuha ni Raven ang mga plato. Ako na, magpahinga ka na. Bakit ba sobra kang maalaga? Tanong ni Cindy, nakasandal sa sofa habang pinagmamasdan si Raven.
Dahil deserve mo, Cindy. Sagot nito habang naguhugas ng plato. Matagal ka nang hindi inaalagaan. Panahon naman na para maramdaman mo kung paano ka dapat tratuhin. Ilang linggo makalipas, mas lalong napapalapit ng tuluyan si Cindy kay Raven. Hulog na siya. Pero naroon pa rin kay Cindy ang konsensya dahil niloloko niya si Elias. Kaya naman kahit labag sa loob ni Cindy, kailangan niyang ayusin ang dapat at itigil ang mali. Umagang-umaga, nakita ni Cindy si Raven sa garahe, nakasandal sa kotse, parang palaging handa. Agad nang ngumiti si Raven. Cindy, akala ko hindi ka nabababa. Namiss kita. Hindi agad sumagot si Cindy. Tumayo siya sa harapan ni Raven. Huminga ng malalim. Ramdam niyang nanginginig ang kamay niya, pero pinilit niyang maging matatag. Raven, kailangan na nating mag-usap. Hindi na pwedeng ganito. Napakunot ang noo ni Raven. Agad na lumapit ng isang hakbang. Bakit? May nagawa ba akong mali? Kung may kulang ako, sabihin mo lang, babaguhin ko. Hindi yon. Ikaw nga ang laging nariyan eh. Ikaw ang nagpaligaya sa akin nung panahon na pakiramdam ko iniwan na ako ni Elias. Pero Raven, mali ito. Mali. Mali. Cindy, mahal kita. Hindi ito laro para sa akin. Alam mo yun. Oo, alam ko. At ramdam ko yun. At doon nga ako natatakot eh. Kasi alam kong mahal na rin kita. Napapikit si Cindy. Nangingilid ang luha. Pero may asawa na ako, Raven. May asawa akong uuwi. Si Elias. Kahit masakit, kailangan kong ayusin ang buhay namin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Raven. Napaatras siya ng bahagya, pero mabilis ding umiling. Muling lumapit, hawak ang balikat ni Cindy. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Cindy. Anong ayusin? Siya mismo ang nanakit sa'yo, di ba? Iniwan ka. Pinaghinalaan ka kahit wala namang basihan. Ako ang nandito, oh. Ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang tumanggap sa'yo ng buong buo. Raven, please. Tinabig niya ang kamay ni Raven. Huwag mo na akong pahirapan pa. Hindi ko kaya. Cindy! Sigaw nito, halos mabaliw. Hindi ko kaya mawala ka. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Kung aalisin mo ako sa buhay ko, ano pang silbi ko? Raven, driver kita. Kailangan nang matapos to. Hindi ko na kayang ituloy. Hindi tama. Nakokonsensya na ako. Pakiusap, Cindy. Kung driver lang ang problema, aalis ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Pero hayaan mo ako manatili sa iyong tabi. Hindi na bilang driver, kundi bilang lalaki nagmamahal sa'yo. Hindi pwede. Kahit na anong pilit natin, mali pa rin. May asawa ako. Kahit gaano ko pa siya kinamumuhian minsan, siya pa rin ang asawa ko. Hindi kita pwedeng piliin. Nagmamakaawa na halos si Raven. Kumapit sa kamay ni Cindy at dinikit iyon sa kanyang dibdib. Mahal na mahal kita, Cindy. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal din kita, Raven. Pero hindi sapat yun para sirain ko ng tuluyan ang sarili ko. Ayokong mabuhay sa kasalanan. Lalong humigpit ang hawak ni Raven. Kung mahal mo rin ako, bakit mo ako tinataboy? Wala kang utang na loob kay Elias. Hindi ka niya pinahalagaan bilang asawa niya. Pero ako, Cindy, araw-araw kong pinapakita sa'yo na ikaw lang ang mundo ko. Nagpakawala si Cindy ng malakas na higbi, saka hinila ang kamay niya mula sa pagkakahawak. Kasi ayoko masaktan ka pa. Kung ipagpapatuloy natin to, mas lalo lang tayong masasaktan pareho. Please, Raven, intindihin mo naman ako. Tahimik ang paligid. Tanging paghikbi at mabibigat na buntong hininga ang naririnig. Hindi makapagsalita si Raven. Nakayuko, nanginginig ang panga. Ilang sandali pa ay bumulong siya. Halos wala ng boses. Cindy,
kung uuwi siya at ayusin niyo, saan mo ko ilalagay? Wala na ba akong halaga sa'yo? Mahalaga ka, pero hindi kita pwedeng piliin. Hindi pwede, Raven. Nanlumo si Raven. Napaupo sa gilid ng kotse. Hawak ang ulo. Ganto ko sakit pa lang magmahal ng maling tao. Raven. Lumapit si Cindy, pero hindi niya na ito hinawakan. Sana maintindihan mo balang araw. Sana patawarin mo ako. Itinaas ni Raven ang tingin. Namumula ang mata. Huwag mo akong sabihang patawarin ka kung di mo rin kayang panindigan yung nararamdaman mo. Ako ang masasaktan habang buhay, di ikaw. Mahal kita, Raven, pero ito na ang huli. Simula bukas, hindi na kita driver. Cindy. Mabilis na tumayo si Raven. Pilit siyang hahawakan pero umatras si Cindy. Huwag na, Raven. Tapos na. At tuluyang lumayo si Cindy. Naninikip ang dibdib. Habang si Raven naman ay naiwang nasasaktan. Walang magawa kundi mapaluhod at sumigaw ng sakit ng nararamdaman. Ilang araw makalipas matapos tapusin ni Cindy ang meron sila ni Raven, tuluyan ng hindi na muling nagkita pa silang dalawa dahil hindi na rin driver ni Cindy ang lalaki. Masakit man para sa kanya pero kinailangan niyang gawin iyon dahil iniisip niya pa rin ang asawa niyang si Elias. Pero sa araw na lumilipas, hindi nawala si Raven sa isipan niya. Sabado, pagka-uwi ni Cindy mula sa korte, mabigat ang loob niya. Hawak niya ang isang envelope na galing sa record section. Sa buong magdamag, halos hindi siya mapakali. Ilang linggo na rin siyang nagtatanong sa mga kaibigan niyang abogado at koneksyon sa munisipyo. At ngayong araw, tuluyan nang nabuo ang sagot na kinatatakutan niya. Nang buksan niya ang envelope, nanginginig ang mga kamay niya. Walang record ng kasal nila ni Elias. Umupo siya sa mesa ng kanyang opisina at napahawak sa sentido. Diyos ko! Niloko niya ako. Lahat ng ito. Habang binabasa niya ang mga papel, tumulo ang luha niya. Hindi pala totoo ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Yung mga panahong iniisip niyang siya ang mali, siya ang may kasalanan, siya pala ang ginagago ng paulit-ulit. Bukod pa rito, na-confirm din niya mula sa isang joint account na wala na halos laman. Unti-unti nang naubos ang mga perang pinaghirapan niya. Lahat iyon kinuhang tahimik ni Elias. Elias, demonyo ka! Niloko mo ko ng ganito kalala! Hindi niya alam kung ilang minuto siyang ganoon nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rose. Cindy? Mabilis na tong tanong. Uy, bakit? Anong nangyari? Agad niyang tinago ang mga papeles. Pero nakita pa rin ni Rose ang mga mata niyang namamaga. Rose, wala pala kaming kasal ni Elias. Lahat peke. Niloko niya lang ako. Napasinghap si Rose at agad lumapit. Hinila si Cindy patungo sa sofa. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi. Tinignan ko mismo sa records. Walang nakarehistrong kasal namin. Kahit saan ko hanapin, wala. Pinaniwala niya lang ako. Pinirmahan ko yung papel na akala ko marriage contract. Pero peke lahat, Rose. Ilang taon akong naniwala. Cindy, grabe to. Ibig sabihin lahat ng sakit na tiniis mo, lahat ng sakripisyo, wala kang karapatan dahil hindi pala kayo kasal? Isa siyang manloloko. Hindi lang yun. Nanginginig ang mga kamay ni Cindy habang pinapakita ang bank statements. Tignan mo. Unti-unti niyang nilimas yung account ko.
Lahat ng ipon ko, pati retirement fund ko na inipon, wala na halos. At may balita pa ako. Ano pa? Uuwi na siya, pero hindi mag-isa. May kasama siyang babae, si Amber. At Rose, siya talaga ang totoong mahal ni Elias. Ako, ginamit lang. Abay, hayop siya! Hindi ka asawa tapos ninakawan ka pa? Tapos uuwi pa dito na may dalang kabit? Grabe siya! Ay kung ako lang yan, sinapak ko na siya sa airport! Natawa si Cindy sa gitna ng luha. Mapait ang tawa. Alam mo, dati iniisip ko, baka ako ang may mali. Baka ako ang hindi naging mabuting asawa. Pero ngayon malinaw na. Niloko niya ako mula umpisa. Ginamit niya ako para sa pera. At ngayon akala niya makakabalik siya na parang walang nangyari. Umiling si Rose, sabay hawak sa balikat ni Cindy. Cindy, hindi ka dapat tumahimik dito. Isa kang abogado. Kung may may karapatang ipagtanggol ng sarili, ikaw yon. Gamitin mo ang batas. Saktan mo siya gamit ang karapatan at armas na mayroon ka. Ang hustisya. Napabuntong hininga si Cindy, pero unti-unting kumikislap ang galit sa kanyang mga mata. Tama ka. Hindi ko siya palalagpasin, Rose. Ayoko na lang maging biktima habang buhay. Gusto ko maging aral siya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng niloko niya. Ngumiti si Rose ng matapang. Ayan Cindy. Yan ang Cindy na kilala ko. Kaya ano plano? Pag-uwi nila, hindi yakap ang sasalubong sa kanila, kundi posas. Ipapahiya ko sila mismo sa harapan ng lahat. Ibig sabihin aarestuhin mo siya? Ikaw ang haharap? Kung kinakailangan? Oo. Kasama si Amber. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nakukulong. Matagal niya na akong naisahan. Pero ngayong hawak ko na ang katotohanan, ako naman ang kikilos. Tahimik saglit si Rose bago nagbuntong hininga at ngumiti. Alam mo, Cindy, proud ako sa'yo. Kasi kahit na sobrang sakit ng lahat, tumitindig ka pa rin. Hindi lahat ay kayang gawin yan. Pero ikaw, iba ka. At kasama mo ko sa laban na to. Hindi kita iiwan. Muling tumulo ang luha ni Cindy. Pero ngayon ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng determinasyon. Salamat, Rose. Hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa ito. Pero ngayon sigurado ako. Hindi na ako si Cindy, na tanga at bulag sa pagmamahal. Ako si Cindy, na ipaglalaban ng sarili. Tumango si Rose at tumayo. Kaya simulan na natin ang plano. Tatawagan ko ang mga kakilala kong nasa pulisya. Kailangan natin ng warrant. Kailangan natin ng mga dokumento. At ikaw maghanda ka. Kasi sa oras na bumalik si Elias, oras na humakbang siya sa lupa ng Pilipinas, iba na ang sasalubungin niya. Oo, Rose. Hindi na siya makakatakas pa. Hindi na. At dumating na nga ang araw na uuwi na si Elias. Maingay ang loob ng NAIA ng araw na yon. Mga flashing lights, camera at sigawan ng mga paparazzi at ilang media personnel ang bumungad sa mga pasahero. Isa sa mga inaabangan si Engineer Elias na bagong galing sa ibang bansa. Sumikat ito matapos ma-interview. Sa suot niyang branded na jacket at mamahaling relo, nakataas ang baba, katabi niya si Amber, naka-all-white dress at shades. Nakangiti na parang artista rin. Finally, babe. Bulong ni Amber habang nakahawak sa braso ni Elias. Makikita nila kung gaano ka ka-successful. Lahat ng naiwan mo dito, magugulat. Ngumisi si Elias, parang wala nang makapipigil. Sabi ko sa iyo, Amber, iba ang buhay sa abroad, ibang level. At ngayon, pagbalik ko dito, lalo akong sumikat. Hindi na ako bastang engineer lang. Ako ang sikat na engineer na mayaman, respetado. At ikaw ang kasama ko. Grabe, babe. Para tayong artista, oh. Kita mo yung mga kamera.
Ngumiti si Elias at nagpatuloy sa paglalakad, hawak ang trolley. Pero hindi pa sila nakakalayo, biglang may bumungad na grupo ng mga pulis. Sa unahan, si Cindy mismo nakasuot ng corporate attire, composed pero matalim ang tingin. Hawak niya ang ilang papel at nakatayo sa gitna ng kanilang daraanan. Nagtigil ang lahat, parang bumagal ang oras. Ang mga taong nasa paligid agad nagsilabas ng cellphone. Elias, may warrant of arrest ka, kasama ang babae mo, Amber. Kayo ay inaaresto sa kasong estafa, falsification of public documents at theft. Natigilan si Elias. Agad tumawa ng mapait. What? Ano to? Ha? Joke ba to? Kilala niyo ba ako? Ako si Engineer Elias. Walang karapatang... Ngunit bago pa siya matapos, mabilis lumapit ang dalawang pulis at pinusasan siya. Sir, may sapat kaming dokumento. May reklamo laban sa'yo. Sumama ka na lang ng maayos. Hoy, bitawan niyo ako! Sigaw ni Elias habang nagpupumiglas. Cindy, ano to? Ano tong kalokohan? Lumapit si Cindy. Malamig ang titig nito. Hindi ito kalokohan, Elias. Ito ang hustisya. Matagal mo na akong niloloko. Pati ang buong buhay ko ginawa mong biro. Pero ngayon hindi na. Halos mabingi ang paligid sa hiyawan at bulungan ng mga tao. Nag-init ang mukha ni Amber. Hoy! Hindi ako kabit ha! Girlfriend ako! Girlfriend niya ako! Wala akong kinalaman! Girlfriend ka nga. At kabit ka rin. Dahil sa totoo lang, wala kaming kasal ni Elias. Ginawa niyang peke ang lahat ng papeles para linlangin ako. At ikaw, kasabwat ka. Gulat na gulat si Amber. Hindi makapaniwala. Pero bago pa siya makapagsalita ng buo, agad nag-flash ang mga kamera. Nakita ni Cindy na live nang binobroadcast ng ilang vloggers at media ang eksena. Ramdam niya ang mga notifications na umuulan sa cellphone niya. Nakaprepare na siya. Lahat ng dokumento, ebidensya, nakapost na sa kanyang social media account. Cindy, bakit mo ginagawa to? Akala ko mahal mo ako. Akala ko kaya mo akong patawarin. Desperadong sigaw ni Elias. Mahal? Huwag mong gawing dahilan ng salita na hindi mo alam ang halaga. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagaguhin ng ganito. Hindi mo ako gagamitin para sa pera. Ngayon oras mo na para panagutan ng lahat. Nagmamakaawa na si Amber, halos lumuha. Napatulala si Elias habang unti-unti siyang kinakaladkad ng mga pulis. Sa tabi niya, umiiyak si Amber. Hawak ang posas sa kamay. Please. Bulong ni Elias. Huling pagkakataon bago siya mailayo. Cindy, forgive me. Pero mariing umiling ang babae. Habang nilalayo na si Elias at Amber, nag-ingay lalo ang crowd. Trending sa social media, kumalat sa lahat ng balita. Si Cindy nakatayo sa gitna, mataas ang noo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang malaking iskandalo na yumanig sa buhay ni Cindy, ni Elias at ni Amber. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi inaasahan ni Cindy na magiging trending ang buong istorya nila sa social media. Ang mga tao lalo sa kanilang bayan ay walang ibang bukang bibig kundi ang tungkol kay Elias na akala ng lahat ay mabait, responsable at tapat na asawa. Ngayon, lumabas ang tunay na kulay, isang manloloko, babaero at magnanakaw. Napatunayang guilty ang dalawa sa kasong estafa at falsification of documents. Sa korte mismo, nakita ni Cindy kung paanong nanginginig si Elias habang binabasa ng hukom ang desisyon. Si Amber naman ay umiiyak, nakayuko at halos hindi makatingin sa mga tao sa paligid. Para kay Cindy, iyon na ang hustisyang matagal niya nang hinintay.
Pero hindi sapat ang simpleng desisyon lang ng korte para mailabas niya ang lahat ng galit at hinanakit na kinikimkim niya. At dumating nga ang araw na nakatakda siyang dumalaw sa kulungan. Nasa iisang mesa si Elias at Amber. Nakaposas ang bawat isa at parehong mukhang lutang. Cindy, Bungad agad ni Elias, halatang desperado. mahal, please, makinig ka muna. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Mahal? Elias, huwag mong gamitin sa akin yung salitang yan. Ginago mo ko ng ilang taon tapos may lakas ka pa ng loob na tawagin akong mahal? Nag-angat ng tingin si Amber habang umiiyak. Cindy, please. Hindi ko rin sinasadya. Nailove lang ako kay Elias. Wala akong balak na saktan ka. Biglang nagdilim ang mga mata ni Cindy. Lumapit siya sa mesa. At bago pa muling makapagsalita si Amber, bigla niya itong sinampal ng sobrang lakas. Napatili si Amber, hawak ang pisngi nito. Hindi mo sinasadya! Ginusto mo! Nilandi mo ang asawa ko! Akala ko noon asawa ko siya, pero hindi pala. Alam mo kung gaano kalaki ang ninakaw niya sa akin? Ilang taon kong pinaghirapan ang perang yon. Cindy, please, makinig ka. Singit ni Elias pero hindi na siya nakapagtapos dahil siya naman ang sinampal ni Cindy. Nanginginig ang kamay nito pero tuloy-tuloy siya. Sinabunutan niya si Amber, hinila pababa at halos idikit ang mukha nito sa mesa. Ngayon sabihin mo sa akin kung worth it ba? Worth it ba ang lahat ng ginawa niyo, Amber? Worth it bang sirain ang buhay ko para sa kalandian mo? Hindi Cindy. Sorry na. Halos pasigaw na iyak ni Amber habang pilit na kumakawala. Pero lalo lang hinigpitan ni Cindy ang pagkakahawak. Hindi sapat ang sorry. Kung alam mo lang kung ilang gabi ako na halos mabaliw kakaisip kung bakit biglang nagbago si Elias. Kung ilang gabi akong umiiyak habang iniisip kung saan ako nagkulang. Cindy, please. Ako ang may kasalanan. Huwag mong idamay si Amber. Ako ang nanloko sa'yo. Ako ang kumuha ng pera. Huwag mo na siyang saktan. Tumahimik ka! Galit niyang sigaw, sabay isang sampal muli kay Elias. Kung talagang may konsensya ka, dapat noon ka pa huminto. Dapat noon mo ba sinabi sa akin na wala tayong kasal? Pero hindi! Ginamit mo ang tiwala ko para sa sarili mong kapakanan. Humihingal na siya sa sobrang galit. Lahat ng sama ng loob, lahat ng kirot na tinago niya ay unti-unti nang lumalabas. Hindi na nga siya pinipigilan ng kahit na sino. Ang mga gwardya ay nakatingin lang dahil may pahintulot siyang makausap ang dalawa at alam nilang may karapatan si Cindy sa pagkakataong iyon. Muling bumaling siya kay Amber. At ikaw, Amber, gusto mong ipagyabang, di ba? Na ikaw ang totoong niyang mahal. Ngayon, nasaan na kayo, ha? Magkasama nga kayo, pero magkasama rin kayo sa kulungan. Hindi na nakasagot si Amber, kundi humikbilang at pumikit. Maya-maya ay lumapit si Cindy sa tenga ni Amber at bumulong ng malamig na tinig. Alam mo ba kung bakit ako dumalaw? Hindi para magpatawad. Dumalaw ako para ipamukha sa inyo. Natapos na ako sa pagiging tanga. Hindi na ako ang Cindy na niloloko niyo noon. Ako na ang Cindy na kayang gumanti. Pagkatapos ay maras niyang itinulak si Amber palayo at tumayo ng tuwid. Cindy, please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat. Chance? Wala ka nang makukuha pang chance. Alam mo kung bakit? Kasi wala ka ng puwang sa buhay ko. At kahit kailan, hindi ka na magiging parte pa ng hinaharap ko. Tumingin siya sa kanilang dalawa ng diretsyo, matalim at walang takot. Mabulok kayo rito at sana araw-araw maalala nyo kung paano nyo ako winasak. Kasi habang ako, unti-unti akong bumabangon. Kayo naman unti-unting mababaon sa kahihiyan at kasalanan ninyo. Tahimik ang buong silid.
Tanging ang hikbi ni Amber at ang mabigat na paghinga ni Elias ang naririnig. Bago umalis si Cindy, tumingin siya sa gwardya at tumango. Tapos na ako rito. At sa bawat hakbang niya palabas ng kulungan, ramdam niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Kinabukasan matapos niyang dalawin si Elias at Amber sa kulungan, nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Tinitigan niya ang screen. Nakabukas ang contact name ni Raven pero ilang beses na niyang sinubukang i-type ang mensahe at binubura rin kaagad. Mahaba ang oras na lumipas hanggang sa napagtanto niya na hindi niya na kaya pang ipagpaliban. Matagal na niyang alam sa puso niya kung sino talaga ang minahal niya. Hindi si Elias, kundi si Raven, ang taong laging nariyan sa kanyang tabi kahit noong panahon na siya mismo ay litong-lito at wasak. Bahala na. Mahinang bulong niya bago tumayo. Nag-ayos siya ng maayos. Simple lang, puting bestida na may manipis na floral print at bukas na buhok. Habang naglalagay siya ng kaunting lipstick, hindi niya mapigilan ang kaba. Makalipas ang ilang sandali, nasa harapan na si Cindy ng bahay ni na Raven. May nakasabit na mga paso ng halaman sa may bintana at may nakatambak na laruan ng bata sa gilid ng bakuran. Napangiti siya. Siguro kapatid niya. Bago pa siya makatawag sa pinto, isang maliit na boses ang sumalubong sa kanya. Ate, sino po kayo? Napalingon si Cindy at nakita ang isang batang babae. 5 taon siguro, nakasuot ng pink na damit na may cartoon character. Naka-ponytail ang buhok at may hawak na manika. Lumapit ito agad kay Cindy, nakangiti na parang walang takot. Hello? Tuwang-tuwa siya sa bayo ko para mapantayan ang height ng bata. Ang cute mo naman? Anong pangalan mo? Riri po. Ako po ang bunso ni Kuya Raven. Sagot ni Riri habang nakatitig kay Cindy. Kayo po? Napatawa si Cindy parang natunaw ang kaba. Ako si Cindy, kaibigan ng kuya mo. Lumapit si Riri at hinawakan ng kamay niya. Ang ganda po ninyo. Parang prinsesa. Wow naman! Ang sweet mo naman. Ano, gusto mo ba ng kalaro? Tumango si Riri at agad na hinila si Cindy papasok sa bahay. Hindi na nakatanggi pa si Cindy. Nagpunta sila sa sala kung saan nakakalat ang ilang laruan, mga crayon at coloring book. Dito po tayo, Ate Cindy. Sigaw ni Riri habang binubuksan ang coloring book. Umupo si Cindy sa sahig, nakangiti habang pinapanood si Riri. Kumuha siya ng isang Crayola at sabay silang nagkulay. Sa maikling oras na iyon, nakaramdam si Cindy ng kakaibang ginhawa. Maya-maya ay bigla nilang narinig ang tinig ni Raven mula sa itaas. Riri, sinong kausap mo riyan? Hindi agad sumagot si Riri. Abala pa rin siya sa pagkukulay. Kuya, may bisita po tayo. Mabilis ang yabag ng mga paa ni Raven na bumaba mula sa hagdan. Paglingon ni Cindy, bumungad sa kanya si Raven. Suot lang nito ang simpleng puting t-shirt at gray na shorts, halatang galing sa kwarto. Pero agad niyang nakita ang pagbabago sa ekspresyon ni Raven nang mapansin niya. Mula sa gulat, naging seryoso ang mukha nito. Cindy. Mahina ang boses niya. Napangiti ang dalaga, pilit tinatago ang kaba. Hi, Raven. Natigilan si Raven. Halatang hindi niya inaasahan ang pagdating ni Cindy. Anong ginagawa mo rito? Bago pa makasagot ang dalaga, sumabat si Riri. Kuya, ang bait niya, Ate Cindy. Ang ganda pa. Sabi ko nga para siyang prinsesa. Saglit na natawa ang dalaga at hinaplos ang buhok ni Riri. Ang cute ng kapatid mo.
Pero si Raven, nanatiling nakatitig lamang kay Cindy. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang hindi makapaniwala na totoo ang kanyang nakikita. Nang magkalapit na sila, malumanay siyang nagtanong. Bakit ka nandito, Cindy? Akala ko, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Akala ko rin. Pero nalaman ko na ang lahat, Raven. Hindi pala kami kasal ni Elias. Lahat ng iyon kasinungalingan lang. At hindi ko na kayang lakohin pa ang sarili ko. Dahil ikaw lang ang totoong minahal ko. Natahimik si Raven. Kita sa mukha niya ang halo ng emosyon, tuwa, takot at duda. Cindy, alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang mga nakaraang linggo? Pinilit kong lumayo kasi ayokong maging dahilan ng pagkasira ng buhay mo. Pero araw-araw, iniisip kita. Araw-araw hinihiling ko na sana piliin mo ako. Pinili na kita. Tugon ni Cindy, diretsyong nakatitig sa mata ni Raven. Ngayon, wala nang nakaharang, walang kasinungalingan, walang hadlang. Ikaw lang, Raven. Napatitig sa kanya si Raven. Halatang hindi makapaniwala. Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya, kaya't marahan niyang hinawakan ang kamay ni Cindy. Sigurado ka ba? Baka pagsisihan mo. Hindi ako kasing yaman ni Elias. Hindi rin ako kasing ganda ng mga pangako niya. Pero, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaya kong ibigay, Cindy. Kahit buong buhay ko pa. Napangiti si Cindy at marahang pinisil ang kamay ni Raven. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan na mga pangako. Ang kailangan ko lang, yung taong totoo sa akin. Yung tao na hindi ako iiwan. Kahit alam niya na baka hindi ko siya piliin. At ikaw yon, Raven. Kuya, crush mo ba si Ate Cindy? Napatawa ng mahina si Cindy, habang si Raven naman ay napakamot sa batok. Pero ngumiti si Cindy at yumuko para kausapin ang bata. Oo, Riri. Crush ako ng kuya mo. At crush ko rin siya. Yay! May princess si kuya. Ate Cindy, magstay ka na dito palagi ha, para may kalaro ako. Napatingin si Cindy kay Raven at pareho silang natawa. Raven, handa ka bang magsimula tayo ulit? Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Handa ako, Cindy. Matagal na akong handa. Ngayon lang kita nakuha at di na kita bibitawan pang muli. 4 na taon ang lumipas. Ang lahat ng sakit, pagdududa at sugat ng nakaraan ay tapos na. Ngayon, ibang-iba na ang buhay ni Cindy. Mas payapa, mas tahimik, at higit sa lahat, mas masaya. Isang umaga sa bansang kinagisnan nila ngayon, gising na gising si Cindy habang nakaupo sa veranda ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Kita ang paglaki ng kanyang tiyan. 6 na buwan na siyang buntis. Lumabas mula sa kusina si Raven, ang kanyang asawa. Suot ang simpleng polo na puti at maong. May hawak itong plato ng tinapay at prutas. Agad siyang lumapit kay Cindy at nilapag ang plato sa mesa. Good morning, mahal. Bungad ni Raven, nakangiti habang yumuko para halikan ang noo ni Cindy. Ngumiti naman ang babae, sabay hawak sa pisngi ng asawa. Good morning din, asawa ko. Umupo si Raven sa kanyang tabi. Kinuha ang sanghiwa ng mansanas at inabot sa kanya. Kumain ka na ha. Hindi lang para sa'yo, kundi para din kay baby. Para kang laging naninigurado kung kumakain ba ako. Parang ikaw pa yung buntis kaysa sa akin. Natural lang. Hindi lang ikaw ang inaalagaan ko ngayon, kundi kayong dalawa. Hinaplos ni Raven ang tiyan ni Cindy. Marahang kinakausap ang nasa loob. Baby, good morning. Dapat lagi kang masaya kasi si Daddy gagawin ang lahat para sa inyo ng mami mo.
Napangiti si Cindy. Pinanood ang asawa habang kinakausap ang kanilang anak. Hindi napigilang mapaluha. Hindi ko akalain na mararanasan ko pa to, Raven. Yung ganitong kasimple pero puno ng pagmamahal. Parang dati, imposible. Tumingin si Raven sa kanya. Hawak pa rin ang kanyang tiyan. Hindi imposible. Kung talagang para sa atin. Tignan mo tayo ngayon, Cindy. 4 na taon na tayong magkasama. At hindi na kita bibitawan kahit kailan. At hindi ko nahahayaan pa na muli kang masaktan. Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Raven at pinisil. Alam mo ba, minsan, naisip ko pa rin sila Elias at Amber. Pero hindi na dahil sa sakit, kundi dahil nagpapasalamat ako na kung hindi nila ako niloko, hindi ko matatagpuan kung talagang sino ang para sa akin. Huwag mo na silang banggitin, mahal. Wala na silang halaga. Ang importante, tayo ang pinili mo. Oo, tayo. At wala nang makakasira pa sa atin. Tahimik silang sandaling nagyakapan. Minsan, natatakot pa rin ako. Paano kung muling dumating yung mga pagsubok? Paano kung may mangyaring masama sa atin? Hinawakan ni Raven ang mukha ni Cindy. Diretso ang tingin. Mahal, tandaan mo to. Kahit anong pagsubok ang dumating, haharapin natin ang magkasama. Hindi ka na kailanman mag-iisa. At kung may mangyari man sa akin, siguradong iiwan kong protektado ka. Ikaw at ang anak natin, ang aking mundo. Salamat, Raven. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga salitang yan para sa akin. Alam ko, kasi bawat gabi, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi kita paluluhain dahil sa sakit. Kung iiyak ka man, sana laging dahil sa saya. Napangiti si Cindy, pinahid ang luha at hinalikan ang labi ni Raven, marahan at puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Raven. Mahal na mahal din kita, Cindy. Sana, girl ang baby natin para may mini Cindy ka. Kahit boy o girl, basta anak natin. Pero kung babae, agbayari tayo. Siguradong magmamana yan sa kagandahan mo. Napatawa si Cindy. Pinisil ang braso ni Raven. At sa sungit mo din. Uy, hindi ako masungit Tanggi agad ni Raven. Pero sabay silang nagtawanan. Lumipas ang oras sa tawanan at kwentuhan. Habang pinagmamasdan ni Cindy ang tahimik na paligid, naisip niyang ito na ang matagal niyang hinihintay. Wala na siyang balita kina Elias at Amber. Parang nabura na ang mga ito sa kanyang mundo. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang pamilya nila ni Raven at ang sanggol na malapit na nilang salubungin. Sa wakas, natagpuan na niya ang kasiyahan na matagal niyang hinanap. At sa ilalim ng kalangitan ng bansang pinili nilang maging tahanan, nangako sila sa bawat isa na wala nang makasisira pa sa kanilang pagmamahalan. Ito ang simula ng tunay na happy ending nila. Hindi perpekto pero totoo. Ang aral ng kwento ay huwag basta-bastang magtitiwala kahit sa taong inaakala mong mahal ka. Dahil hindi lahat ay tapat at totoo. Dapat maging mapanuri at alagaan ang sarili upang hindi maloko o masaktan. Gayunpaman, natutunan din natin na may pag-asa sa kabila ng pagkabigo, na maaari pang matagpuan ang tunay na pagmamahal sa tamang tao. Ang pagpapatawad, pagtanggap. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Cindy at Raven. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley,
Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo,
Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen,
Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.